Noong 1959, sa Lexington, Massachusetts, isang batang babae ang seryosong nakatingin sa kalangitan na parang may binabasa. Nakakarinig siya ng mga kakaibang boses, para mga bulong ng iba't ibang mga tao na nagsasabay-sabay. Baka sa mukha ng bata ang matinding pagkalito. Hindi rin pinapansin ng bata ang kanyang mga classmate na busy sa paghahabulan at paglalaro. Ilang sandali pa ay nagring na ang bell ng paaralan at tinawag na ng guro ang mga bata. "Lucinda, halika na sa klase!" Tawag ng guro sa batang babae na si Lucinda. Hindi pinansin ni Lucinda ang guro. Nakatingin pa rin siya sa kalangitan. Makalipas ang ilang ulit na pagtawag ay sumunod na rin si Lucinda. Sa loob ng classroom, sinabi ng guro na magkakaroon ng school opening activity ang mga estudyante. Natuwa ang mga bata, excited na silang malaman kung sino ang nanalo. Ang nanalo galing sa ating klase ay walang iba kundi si Lucinda Embry. Imbis na matuwa ay nagtaka ang mga estudyante kung bakit si Lucinda ang nanalo. "Palakpakan natin si Lucinda, mga bata," utos ni Miss Taylor. Nagpalakpakan ng mga bata pero sila'y parang hindi masaya. Para sa opening ceremony ay gagawa at maglilibing tayo ng time capsule. Ito ang time capsule. Kinuha ni Miss Taylor ang isang metal na canister. Mukha itong galon ng tubig o gatas. Ngayon, gusto ko mag-isip kayo ng maigi at i-drawing ninyo ang naisip nyo itsura ng hinaharap o future. Tapos ilalagay natin ang mga pictures na nagawa nyo sa capsule. At pagkatapos ng 50 years, makikita ng mga batang estudyante na tulad nyo ang mga pictures. O diba, exciting yon? Sabi ni Miss Taylor. "Yes, Miss Taylor!" Excited na sagot ng mga estudyante at nag-umpisa na sila mag-drawing. Habang nag-drawing ng spaceship, robot at rockets ang mga estudyante, si Lucinda naman ay naglista lang ng napakaraming numbers at inabutan na siya ng oras. "Time's up na, mga bata!" Kinolekta ng guro ang mga drawing. Pero nadismaya siya sa ginawa ni Lucinda. "Lucinda, ang assignment ay dapat mag-drawing kayo ng picture. Ideya mo to, di ba?" Di siya sumagot. Determinado siyang tapusin ang mga numero. "Okay, tapusin nyo na lahat yan," utos ng guro sa ibang mga bata, habang mabilis ang hinablot ang gawa ni Lucinda. Kinabukasan, sa opening ceremony, masayang pinamunuan ni Principal Clark ang paglilibing ng time capsule sa eskwelahan. Nagpalakpakan ng lahat at tumugtog na rin ang banda. Nakita ni Miss Taylor si Lucinda sa bandang dulo ng mga upuan. May hawak na lobo at malayo sa mga estudyante at magulang. Nagulat na lamang si Miss Taylor nang mawala si Lucinda. Nag-alala si Miss Taylor sa pagkawala ni Lucinda. Umabot na ng gabi pero hindi pa rin mahanap ng mga staff at guro si Lucinda. Di nagtagal ay nakita ni Miss Taylor si Lucinda sa isang kwarto. Nanginginig ito, duguan ng mga daliri. Nakita ng guro ang ilang mga numero na nakasulat sa pintuan gamit ang dugo ni Lucinda. "Please, ang mga boses patigilin mo sila, teacher." Nanginginig na sambit ni Lucinda habang ang kanyang tenga ay napupuno ng mga kakaibang bulong. Sino ang batang babae na si Lucinda? Bakit siya nakakarinig ng mga kakaibang boses? At ano ang ibig sabihin ng mga naririnig niya? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. "50 years nang lumipas pagkatapos ng mga pangyayari kay Lucinda. May isang tatay na kasama ang kanyang anak na nagbabarbecue at tumitingin sa telescope. Ang lalaking ito ay si Professor John Kostler at ang kanyang anak ay si Caleb. Inoobserbahan ni Professor John ang mga bituin gamit ang isang malaking telescope. Kasama niya ang kanyang anak na si Caleb. Ginamit ni Caleb ang telescope at siya'y bigla nagtanong, may mga nahanap na pa silang life form sa ibang planeta? Wala pa, pero baka ngayon meron na, sagot ng kanyang tatay na si John. Habang binabaling niya ang atensyon sa pagigrill ng hotdog, biglang tumakbo papasok ng bahay si Caleb. Nagmamadali siya, excited na panoorin ang kanyang paboritong science show. Nang lumalim na ang gabi, ay sinabihan ni John si Caleb na matulog na at may pasok pa ito kinabukasan. Pero Dad, walang pasok bukas. Ika-50th anniversary ng school namin at kukunin namin ang time capsule. Ah, ganun ba? Sige, pupunta ako bukas sa school nyo. Love you, anak. Tinapik ni John si Caleb habang siya ay paalis sa kwarto. Si John naman ay nagtungo sa kanyang study room at nag-relax kasama isang malakas at matapang na bote ng whiskey.
Kinabukasan, sa William Dawes Elementary School, pinangunahan ni Miss Priscilla Taylor ang proseso ng pagkuha ng time capsule, ang parehong capsule na nilibing ng paaralan 5 taon na nakalipas. Nagtakbuhan na ang mga bata papalapit kay Miss Taylor. Inabot ng guro ang mga envelopes at nakuha ni Caleb ang isa. Nang makuha ni Caleb ang envelope ay nakarinig siya ng mga kakaibang boses na parang bumubulong sa kanya. Nakita ni Caleb ang pangalan sa envelope, Lucinda Embry. Binuksan ni Caleb ang envelope at nakita niyang papel. Puno ito ng napakaraming weirdong numero. Di maintindihan ni Caleb kung para saan ang mga numero. Lumalakas din ang mga boses sa kanyang tenga. Sa di kalayuan, namataan ni Caleb ang isang lalaki na kaitim. Nang malingat siya ay nawala ng lalaki na parang bula. Kinagabihan sa tahanan ng mga Costler, tahimik na nag-aaral si Caleb. Si John naman ay naglilinis sa kusina. Mabilis na nakita ni John ang sulat na natanggap ni Caleb mula sa paaralan. Caleb, di mo dapat inuwi ito. Pag-aari ng school ang papel na yan. Pero parang importante kasi Dad. Para siyang math puzzle. Kahit na, pagpasok mo bukas ng umaga, isoli mo to kagad. Naintindihan mo ba? May halong inis ang tono ni John. Tumango lang si Caleb. Agad siyang inutusan ng ama na matulog na. Kaya umakyat agad sa kwarto niya si Caleb para matulog. Nang makatulog ng anak, pinili ni John Costler na uminom muna ng paborito niyang whiskey. Di katagalan ay napansin niya ang papel na nakuha ni Caleb sa time capsule. Inobserbahan ni John ang mga numero at sinubukan niya itong i-crack. Ang unang resultang nakuha niya ay 91101 at 2996. Gamit ang computer, browse niya ito. Nakita niya ang numero na posibleng konektado sa 9/11 attacks na kung saan 2,996 na katao ang namatay. Nagtaka si John. Hinawi niya ang mga libro sa kanyang lamesa at agad na inaral ang iba pang mga numero. Nalaman ni John na ang bawat sequence ng mga numero ay konektado sa mga aksidente nangyari sa iba't ibang parte ng mundo. Pero paano nangyari yun? Anong klaseng code ang nasa papel? Minarkahan ni John ang mga numero gamit ang marker. Nakita niya ang pattern at siya'y kinilabutan. Diyos ko! Nasambit ni John. Nabitawan niya ang baso ng whiskey at ito'y nabasag. Kinaumagahan sa opisina ng MIT, pinakita ni John Costler ang mga code sa kanyang kaibigan na si Phil. Si Phil ay magaling sa math. Ayan nga, ang mga numero ay nagmatch sa mga global accident na nangyari 50 taon na nakalipas. 3 linya ng mga numero o 3 aksidente na lamang ang hindi pa nangyari. At ayon sa code, 81 na katao ang mamamatay bukas. Pagpapaliwanag ni John kay Phil. Teka lang. Pagtutol ni Phil, pakinggan mo nga sarili mo, sabi ni Phil. Alam ko na mahirap paniwalaan ang sinasabi ko. Pinakita ni John ang kanyang printed research. Naglalaman ito ng information tungkol sa mga aksidente. Bakit mo pinapakita sa akin to? Tanong ni Phil. Ang pagkamatay ng asawa ko sa sunog ay naitala dyan sa mga numero. Galing sa isang pirasong papel na ginawa 5 dekada na nakaraan. Mapapaliwanag mo ba yan, Phil? Baka naman may nagprank sa'yo dyan. Pwede. Sarkastiko at medyo galit na sagot ni John. Pero nakita ko kung papaano nila hinukay ang time capsule. Nakalagay ang mga papel sa loob nun. Kaya walang makakapagpalit sa mga papel. O sige, eto mga numerong walang bilog, anong ibig sabihin yan? Tanong ni Phil habang nakaturo sa whiteboard. Di ko pa alam. Baka walang ibig sabihin yan. Yun nga dyan, baka nga walang ibig sabihin ang lahat ng mga code na yan. Depensa ni Phil. Okay Phil, di ko sinasabi na may 81 na katao na mamamatay bukas. Gusto ko lang malaman, bakit sinasabi ng mga numero na 81 katao ang mamamatay bukas? Kumalma ka nga, maraming ibig sabihin yan. Numerology, kabala, mga sistema nagbibigay kahulugan sa mga numero. Marami yan. Bakit kasi gusto makita ng tao ang mga bagay na gusto nila makita? Yan ba talaga iniisip mo? Usisa ni John. Oo, tapos siguro dahil sa pagkamatay ni Allison, nahirapan ka na mag-isip ng mabuti. Nagbuntong hininga lang si John at tumango at tinanggap ang opinyon ng kaibigan. Agad din siya nag-impake at nagpaalam na alis muna sa campus. Di na nag-aksaya ng oras si John at pinuntahan niya ang tirahan ni Miss Taylor, ang teacher na naglibing sa time capsule 50 years ago, para tanungin kung sino ang gumawa ng papel na may mga code ng numero.
Ikinuwento ng matandang guro ang nangyari sa estudyante si Lucinda. Malungkot na bata si Lucinda, pero mabait siya. Kwento ng matanda. Naalala niyo pa ba nung nilibing niyo ang time capsule? Oo naman. Excited ang mga bata nun. Si Lucinda, kamusta naman? Excited din ba siya nun? Yun ang araw na nawala si Lucinda. At nahirapan kaming hanapin siya. Gabi na nang makita namin siya. Nagtago siya sa isang kwarto na malapit sa gym. Kinalmot niya ang pinto gamit ang kanyang mga kuko. Bakit siya nagtago? Tanong ni Jan. Di ko rin alam eh. Basta ang natandaan ko, nagsulat siya ng napakaraming numero sa papel. Di rin niya sinabi kung bakit siya takot na takot. Miss Taylor, nakuha ng anak ko ang letra ni Lucinda. Eto ba yun? Inabot ni Jan ang letra sa matandang guro. Professor, napangiti ang matanda. 50 taon na nakalipas, pero matalas pa rin ang memorya ko. Iyan nga ang sinulat ng mga numero ni Lucinda. Gusto ko po sana kausapin si Lucinda. Saan kaya siya makikita? Sorry, Professor. Namatay na si Lucinda ilang taon na nakakaraan. Kinabukasan ng hapon, sa bahay nila Professor Jan, habang naglalaro si Caleb sa bakuran, may misteryosong kotse ang huminto sa di kalayuan. Samantala, nasa loob naman ng bahay si Jan at patuloy na naghahanap ng impormasyon tungkol kay Lucinda. Lumakas ang mga bulong na naririnig ni Caleb. Animoy tinatawag siya ng mga taong nakasakay sa kotse. Lumapit si Caleb sa kotse, handang malaman kung ano ang pakay ng mga misteryosong bisita. Nang mapasilip si Jan sa bintana, nakita niya si Caleb na lumapit sa kotse. Kinabahan siya bigla at nagmadali si Jan palabas ng bahay at sinalubong ang kanyang anak. Caleb, sino ang mga yon? Tanong ni Jan. Nakita niya na humarurot na ang kotse. Hindi ko po alam kung sino sila. Anong binigay nila sa'yo? Eto lang po, makinis at maitim na bato. Cool di ba, Dad? Kinuha ni Jan ang maitim na bato. Inobserbahan niya ito na masinsinan. Ano ba yung sinabi ko sa'yo? Don't talk to strangers, di ba? Inis na tanong ni Jan sa anak. Bumalikan sa bahay, gawin mo na homework mo. Lalo na puno si Jan ng pagkalito. Sino ang mga misteryosong tao na lumapit kay Caleb? Kinabukasan, nagising si Jan na magring ang telepono. Malakas ang ulan sa labas ng bahay at may halo pang kidlat. Sinagot ni Jan ang tawag. Dad, ikaw ang carpool driver ngayon, di ba? Hala, sorry anak. Sunduin kita in 15 minutes, okay? Okay, Dad, bye. Nagmadali si Jan na umalis para sunduin ang anak. Inabutan na matinding traffic si Jan. Bakas ang stress, pagod at pagkairita sa kanyang mukha. Sinubukan pa niyang humanap ng ibang ruta gamit ang GPS. Napahinto si Jan nang mapansin niya ang numero sa GPS. 42.41 latitude, 71.20 longitude. Agad niya binuksan ng papel at tinignan ng code. Akma nga ang numero. Mga lugar, mga lokasyon pala, mga numerong walang marka. Sambit ni Jan sa kanyang sarili. Bumaba ng kotse si Jan at nilapitan ang isang checkpoint officer. May aksidente sa bandang harap ng expressway. Sir, ano nangyari? Tanong ni Jan. Sir, sorry, kailangan niyo bumalik sa kotse. May mga nasaktan ba sa aksidente? Injuries lang, sir, pero wala naman kami nakitang casualties. Sasagot sana si Jan pero nakita niya na napuno ng takot ang mukha ng officer. Agad itong kumaripas ang takbo. Paglingon ni Jan ay nakita niya ang isang eroplano. Pabagsak na ito sa expressway. Tumama ang eroplano sa mga kotse at naglikha ng malakas sa pagsabog. Lumagpas ang eroplano sa daan at nagkapira-piraso. Hindi makapaniwala si Jan sa mga nangyari. Tumakbo siya ng mabilis patungo sa pinagbagsakan ng eroplano, handang tumulong sa mga posibleng survivors. Napuno ng sigaw ang paligid. May mga nakaligtas pero sila ay nilamon ng apoy. Sinubukang tumulong ni Jan pero natakot siya sa mga tumatalsik na debris at bumubulusok na apoy. Nilapitan si Jan ng mga rescuers at sinabihan siya na tumakbo palayo sa accident site. Sumunod na lamang si Jan kahit na siya ay puno ng takot at pagkalito. Nang makauwi si Jan ay agad niya nakita sa balita ang kagimbal-gimbal na katotohanan. 81 na katao ang nasawi sa expressway accident. Nagtungo si Jan sa kanyang komportabling upuan at taimtim na iniisip ang aksidente. Makalipas ang ilang minuto ay nilapitan siya ni Caleb. Dad, ano nangyari sa'yo? Anong problema? Caleb, matutulog na ako. Matulog ka na rin.
Bakit ba ganyan ka, Dad? Di mo ako pinapagala. Ayaw mo rin ako manood ng TV na matagal. Ngayon, di ka rin nagkukwento kung ano nangyari sa'yo. Di na ako maliit na bata, Dad. Nagtatampong tumakbo palayo si Caleb, palayo sa kanyang ama. Kinabukasan, binisita si John ng kanyang kaibigan na si Phil. Sa puntong ito, pinaliwanag ni John na ang mga numerong walang marka sa code ay konektado sa mga lokasyon na aksidente. O sa madaling sabi, ito ay mga GPS coordinates. Nakita ko mismo ang mga numero. Konekta sila sa aksidente. Sambit ni John kay Phil. Totoo nga, ang mga aksidente ay konektado. Tapos ikaw ang nasa gitna. Sagot naman ni Phil. Di ko makalimutan mga mukha nila na susunog. Desperadong sagot naman ni John. Okay John, pag-isipan natin maiki. 2 disaster o aksidente na lamang ang natitira. Ito naman ang sagot ni John. Umiling na lang si Phil at tinungga na lamang ang bote ng whiskey ni John. Iwasan mo na ang code na yan. Mag-ingat ka palagi John. Babala ni Phil. At siya ay umalis na sa bahay ni John. Kinagabihan, habang natutulog na sila, ay bigla na alimpungatan si Caleb. Naramdaman niya ang pagdating ng isang nilalang at narinig din niya ang mga misteryosong boses. Lalong kinilabutan si Caleb na makita niya ang isang matangkad na lalaki. Nakaitim ito at maputi ang buhok. Tahimik na itinuro ng lalaki ang bintana. Sumunod si Caleb at nakita niya ang nasusunog na kapaligiran. Mga hayop na tumatakbo papalayo sa malakas na apoy. Lahat ay nasusunog, kabilang na ang bahay ni Caleb. Napasigaw si Caleb, "Dad!" Nagising si John nang marinig ang sigaw ng anak. Nagmadaling pumasok si John sa kwarto at niyakap ang takot na anak. "Panaginip lang yun anak," sambit ni John. "Masamang panaginip." Pero habang yakap ni John ang anak, nakita niya sa bintana sa di kalayuan, nagmamasid ang lalaki na kaitim. Agad na pinuntahan ni John ang lugar na may bit-bit na baseball bat kung saan niya nakita ang lalaki. Pero pagdating niya sa kinatatayo ng lalaki ay bigla naglaho ito. Kaya ang ginawa niya na lang ay sumigaw na lamang siya. "Layuan mo kami kung sino ka man!" Pagbabanta ni John habang bit-bit niya ang baseball bat. Kinaumagahan, tinuntun ni John ang anak ni Lucinda, isang babaeng nagngangalang Diana. Maingat na sinundan ni John si Diana at ang kanyang anak na babae sa isang museum. Nang maabutan ni John si Diana ay sinubukan niya makipagkaibigan dito. Mabuti na lamang at mahilig sa hayop si Caleb at ang anak ni Diana na si Abby. Nang makatsyempo si John ay sinabi na rin niya ang kanyang totoong pakay. "Diana, di aksidente pagkikita natin. May gusto lang akong itanong tungkol sa nanay mo." "Ha? Anong meron sa nanay ko? Meron ba siyang kakaibang abilidad o di normal na kakayahan?" Teka, sino ka ba?" Tumayo si Diana. May galit sa kanyang boses. Pinakita ni John kay Diana ang papel na puno ng mga numero. Di ito matanggap ni Diana at nagmamadali siyang umalis. "Abby, halika na. Uwi na tayo." Mabilis sa pagtawag ni Diana sa anak niya. "Diana, please, para sa kapakanan ng anak ko. Alam ko na sa panganib siya. Di ko kayo matutulungan." Tanging sagot ni Diana kay John. Pagsapit ng gabi, binuksan ni John ang isang kahon ng bagong baril na kanya nabili. Malamang ay gagamitin niya itong depensa laban sa anumang panganib na nagbabadya. Lalo nag-alala si John nang marinig niya sa balita ang pagkilos umano ng mga terorista sa East Coast. Samantala, lingid sa kaalaman ni John, nakapalibot ang mga nakaitim na mga lalaki sa kanilang bahay. Inaral muli ni John ang code. Sa computer ay nilagay niya ang bagong mga numero, 40.71 latitude at 74.00 longitude. Hinanap niya yung sa mapa at nakita niya ang lokasyon, gitna ng Worth Street at Lafayette Street. Tinawagan ni John ang office ng FBI para ibigay ang impormasyon. Kinaumagahan, iniwan ni John si Caleb sa pangangalaga ni Grace. Bago tuluyang umalis si John ay niyakap niya muna ang nag-iisa niyang kapatid. Nakarating si John sa lokasyon pero nakita niya na hindi ito nakasara sa publiko. Pumunta siya sa subway. Maingat na nagmamatsyag sa mga posibleng mga kriminal. Di katagalan ay nakita ni John ang isang kabadong lalaki na nakabonet. Hinabol ni John ang lalaki. Pumasok sila sa nakahintong subway train at sumunod na rin ang mga nakabantay na pulis. Na-corner din ang lalaki at nalaglag ang mga dala nito, mga nakaw na DVD. Hindi bomba ang dala nito kundi mga DVD.
Kaya nagtaka si Jan. Kung hindi siya magiging sanhi na aksidente, sino at ano? Hindi niya alam na hindi pala tao ang magiging sanhi ng disgrasya. Hindi niya alam na may isang paparating na subway train ang nadiskaril sa riles. Bumubulusok na ito patungo sa tren na sinasakyan ni Jan. "Atras! Takbo! Magtago kayo!" sigaw ni Jan, pero sadyang mabilis ang tren. Nagpulasan ng mga tao habang bumubulusok ang tren. Ang mga naghihintay sa platform ay nasagasaan ng tren. Marami rin ang nahawi, tumalsik at nadaganan ng mga debris. Agad na niyakap ni Jan ang isang mag-ina para protektahan sila sa dumadaos-dos na tren. Umabot sa dulo ng subway station ang pagbulusok ng tren, dahilan upang gumuho ang isang parte ng station. Marami ang nadaganan ng debris at mas marami pa ang napailalim sa tren, kaya marami ang nasawi sa mga tao. Nang makarecover si Jan, ay sinundo niya si Caleb sa bahay ni Grace. Nagulat na lamang si Jan nang makita niya si Diana at Abby na nag-aabang sa kanilang tahanan. "October 19, sabi ni Diana. "Yan ang lagi sinasabi sa akin ng nanay ko. Sabi niya sa akin, October 19 daw ako mamamatay." Di nakasagot si Jan, pero alam niya na malapit na siya sa katotohanan. Kaya ang ginawa nila Jan at Diana ay nagdesisyon na puntahan ang dati nilang bahay. Magbabakasakali sila makahanap ng kulo doon. Sinamahan ni Jan si Diana sa lumang tirahan nila ni Lucinda. Mahimbing naman nakatulog si Caleb at Abby sa loob ng kotse. Nang makarating na sila sa dating bahay nila Diana, pumasok agad sila at naiwan ang dalawang bata sa kotse. "Nakita mo itong nakasulat sa code. Ginagawa ni Abby to lagi. Pabaliktad magsulat. Sa tingin ko, hindi number 33 yung nasa dulo ng code. Sa tingin ko, ito ay double E." "Double E? Posibleng initials yan," sagot ni Jan. "Siguro nga," sabi naman ni Diana. Inumpisa nila maghanap ng kahit na anong makakatulong na clue. Sa isang kwarto ay nakita ni Jan ang mga newspaper at magazine clippings ng mga iba't ibang aksidente nangyari. Di kalaunan ay nakita naman ni Jan ang isang lumang drawing na may mga anghel at may propetang nakatingin sa ulap. Dumiretso si Jan at Diana sa kwarto kung saan namatay si Lucinda. Magulo ang paligid at wala na makita importante si Jan. Nagpasya na siyang umalis nang bigla niya matapakan ang isang bagay. Ang bagay na ito ay isang batong maitim at makinis, tulad ng batong ibinigay ng mga misteryosong tao kay Caleb. Marami pang bato na nakita si Jan sa ilalim ng kama ni Lucinda. Samantala, bigla nagising si Caleb. Ginugulo na naman siya ng mga kakaibang boses. Sa labas ng kotse ay nakita niya ang mga nakaitim na tao na papalapit sa kotse. Pinapalibutan nila ang kotse. "Sumama kayo sa amin," sambit ng boses kay Caleb, pati na rin kay Abby. Sa loob ng bahay, nakita ni Jan ang mensaheng gustong iparating ni Lucinda. Hindi initials na isang tao ang EE. Nakita ni Jan ang makatagang everyone else sa ilalim ng kama ni Lucinda. Sa loob ng kotse, mabilis na bumusina si Caleb para makuha ang atensyon ni Jan at Diane. Agad na lumabas ng bahay sila Jan at Diane, handang alamin kung ano ang nangyari. "Andito sila, Dad!" Balisang tugon ni Caleb. "Sino nandito? Anong sabi nila sa'yo? Sinaktan man nila kayo?" "Hindi ko sila maintindihan. Sabay-sabay sila nagsasalita na bumubulong. Pwede daw kaming sumama sa kanila pag gusto namin," dagdag pa ni Abby. "Sinong sila, Abby?" tanong ni Diana, habang yakap ang anak na babae. "Ang mga taong bumubulong," sagot ni Abby. Nakarinig si Jan ng kaluskos. Agad niyang kinuha ang kanyang baril sa compartment at hinabol ang lalaki na kaitim. Inabutan ni Jan ang misteryosong lalaki. "Bakit mo hinahanap ang anak ko?" tanong ni Jan. Nakatutok ang baril sa lalaki. "Sumagot ka!" Bigla nalang binuka ng lalaki ang kanyang bibig. Isang malakas at maliwanag na ilaw ang kumuwala sa bibig nito. Di nakakita si Jan dahil sa sobrang liwanag. At dito na rin naglaho ang misteryosong lalaki. Nang makauwi na sila sa bahay ni Jan, di makapaniwala si Jan at Diane na nakita ng kanyang nanay ang katapusan ng mundo. Dito nila na-realize na ang katapusan pala ng mundo ang tinutukoy ng nanay niya at ang lahat ay mamamatay. Kaya dahil dito, natulog muna sila para may lakas sila kinabukasan. Tinabihan ni Diane si Abby habang ito ay natutulog at ganon din ang ginawa ni Jan kay Caleb. Handa si Jan at Diane na gawin ang lahat para sa kanilang mga anak.
Kinaumagahan, naabutan ni Jan na nagko-color si Abby. Kinulayan ni Abby ang araw sa picture na kinuha ni Jan. Dito nagkaroon ng ideya si Jan at agad siya naghanda para tumungo sa observatory ng MIT. Sa opisina ay napagtanto ni Jan na isang malakas na solar flare ang manggagaling sa araw at posibleng tumama sa Earth. Pinakita niya ang simulation kay Phil. Super flare. Halos 100 microtesla wave ng radiation ang tatama sa planeta natin. Mawawasak ang ozone layer. Lahat tayo ay mamamatay. Tawagan na natin ng NOAA. Ipaalam na natin sa lahat. Tugon ni Phil. Alam na nila yon. Sagot naman ni Jan. Phil, umuwi ka na. Mas importanteng samahan mo si Kim sa panahong ito. Kinausap din ni Jan si Diana at nagkasundo sila na magtago sa kuweba para makaligtas sa paparating na solar flare. Dahil ang solar flare ay magbubuga ng malakas na apoy mula sa araw at aabot ito sa Earth. Lahat ng nabubuhay sa mundo ay sigurado matutupok ng matinding apoy na ito. Nag-impake na si Jan at Diana para gawin ang kanilang plano na magtago sa kuweba. Pero sa kalagitnaan ng pag-iimpake ay nagsulat ng panibagong code si Caleb. Binulungan na naman siya ng mga nilalang. Naniniwala si Jan na may natitira pang mensahe si Lucinda. Naalala ni Jan na nagsulat nga pala si Lucinda sa pinto sa pamamagitan ng kanyang mga kuko. Naalala niya sa gym ito ng school nangyari. Pinuntahan agad ni Jan ang lumang eskwelahan ni Lucinda at binaklas niya ang pinto na pinagmarkahan ni Lucinda ng mga numero. Habang tinatanggal ni Jan ang pintura sa pinto, sila Diana naman ay nagpapanik na. Jan, ano bang ginagawa mo dyan? Pumunta na tayo sa kuweba. Sagot naman ni Jan, teka lang, hinahanap ko pa ang numero na sinulat ang nanay mo dito sa pintuan. Baka may clue tayo makuha. Sumagot naman si Diana, bahala ka, aalis na kami at didiretso na kami sa kuweba. At dito na nga umalis sila Diana. Nang makuha ni Jan ang mga huling coordinates galing sa pintuan, naghanda na siyang umalis. Subalit nauna na pala sila Diana patungo sa direksyon ng mga kuweba. Alam ni Jan na mali ang direksyon na iyon at dapat niyang sundan ang mga coordinates, ang mga huling numerong nilista ni Lucinda. Gabi na nang huminto si Diana sa isang gas station. Narinig niya sa balita ang paglala ng solar flare. Sinubukan naman ni Caleb na tawagan ng kanyang ama. Pero nakita ito ni Diana. Inagaw ni Diana ang telepono at kinausap si Jan. Jan, gagawin ko to para kina Caleb at Abby. Kailangan nila makaligtas. Diana, ang coordinates ay sa lumang bahay ng nanay mo. Doon tayo dapat magpunta. Yun lang ang paraan para makaligtas tayo. Pero sa kuweba, makakaligtas tayo doon, sabi naman ni Diana. Lagpas 1 milya ang pagtagos ng solar flare. Wala tayong pag-asa sa mga kuweba. Yan ang totoo, Diana, sabi naman ni Jan. Jan, sorry pero hindi ako naniniwala, sagot naman ni Diana. Nakita ni Diana ang makinis na bato. Senyales na paparating na ang mga taong nakaitim. Pero huli na si Diana. Umandar na ang kanyang kotse at tinangay ng mga nakaitim si Caleb at Abby. Agad na sumunod si Diana gamit ang isang pickup. Humaruro siya sa pagdadrive. Di niya hayaan na may mangyaring masama sa kanyang anak. Sa highway, di nakita ni Diana ang pagdating ng isang truck. Biglang inararo ng truck ang sasakyan ni Diana. Bago mawala ng malay si Diana, ay muli niya nakita ang makinis na bato malapit sa kanya. Naabutan ni Jan ang mga rescuers na dinala si Diana sa ambulansya. Sinubukan nila i-revive si Diana, pero sa kasamaang palad, nasawi si Diana. Dito nalaman ni Jan na nagkatotoo ang prediction ni Lucinda tungkol sa pagkamatay ni Diana. October 19 nga siya nasawi. Sorry Diana, sorry. Tanging nasabi ni Jan habang hawak ang kamay ni Diana. Kinuha niyang itim na bato. Agad na pumunta si Jan sa lokasyon ng huling coordinates. Bit-bit ang baril, porsigidong hinanap ni Jan si Caleb at Abby. Di katagalan, sa gitna ng dilim at usok, nakita rin ni Jan si Caleb. May hawak na puting kuneho si Caleb. Nakita rin ni Jan si Abby na may hawak rin na puting kuneho. Aalis na tayo Caleb at Abby, pagod na sambit ni Jan. Pero dapat tayo sumama sa kanila, Dad. Itinuro ni Caleb ang mga taong nakaitim. Di nila tayo sasaktan, dagdag pa ni Abby. Pinoprotektahan nila tayo, Dad. Nagpadala sila ng mensahe ahead of time para makapaghanda tayong lahat, sabi naman ni Caleb. Sino kayo? Tanong ni Jan sa mga nakaitim.
Di sumagot ang mga nakaitim na nilalang. Sa halip ay nagliwanag ang kalangitan at nakita ni John, Caleb at Abby ang isang malaking spacecraft na may bilog na sentro. Animoy singsing na metal. Napaluhod si John sa kanyang nakita. Handa nang umalis ang mga nakaitim at tinatawag nila si Caleb at Abby. Natigilan si Caleb. Kinakausap siya ng isang nakaitim gamit ang mga bulong. Dad, ang mga napili lang daw ang pwedeng sumama, yung mga nakakarinig sa boses. Napaluha si John sa narinig, pero tinatagan niya ang kanyang sarili. Caleb, hindi ako makakasama. Kayo ni Abby ang napili. Alagaan mo si Abby, Caleb. Maging malakas ka. Tandaan mo, Caleb, hindi kita malilimutan at mahal na mahal kita, anak. Dad, yumakap si Caleb sa ama at siya'y umiyak. Kahit napaiyak si John ay pinilit pa rin niyang ngumiti para sa kanyang anak. Tumango si Caleb sa ama at dahan-dahan ito naglakad patungo sa spaceship. Naglakad na rin si Abby. Ang mga nakaitim ay bigla nagbago ng anyo. Ang kanilang balat ay naging maliwanag para sila mga anghel na nagdala ng kaligtasan. Bumalik si John Costler sa kanyang pamilya. Niyakap niya ang kanyang kapatid, tatay at nanay. Handa na si John na harapin ang katapusan. Magkayakap ang pamilya Costler nang dumapo ang dagat-dagatang apoy na dulot ng super flare. Mula sa maliit na bahay patungo sa malalaking struktura, lahat ay kinain ng apoy at asupre. Maging ang mga bundok at karagatan ay di nakaligtas sa pagbulusok ng apoy. Winakasan ng apoy ang lahat ng buhay sa mundo. Sa isang planeta naman na tulad ng Earth, nakarating si Caleb at Abby. Malinis at simple na ang kanilang pananamit. At kasabay rin nila ang dalawang konehong sumabay sa kanila sa spaceship. Lumipad ng palayo ang spaceship kasama ng iba pa. Tapos na ang kanilang misyon. Nailigtas ng mga anghel ang bagong henerasyon. Tumakbo si Caleb at Abby palapit sa isang malaki, maganda at umiilaw na puno. Ito marahil ay senyales ng bagong simula at bagong pag-asa.